Hindi ko raw pinaghandaan ang aming debate at ako daw ay barking on the wrong tree. Siya po ang kumakahol pero yung palang iyaw lang siya ng iyaw. Ginagamit niya ang Old Testament kay Melchizedek ang ginamit. Ang sabi na yun daw ang kanila na ika po yung kay Melchizedek dahil tinanong ko siya pare, wala naman silang pare, si Kristo. Kangino niyo binibigay, sa pare o sa pastor? Hindi niya sinagot kung kangino ibinibigay ang ikapo. Sabi niya yung kay Melchizedek, si Melchizedek ay hari at pare. Wala naman kayong sasabihin niya, ang pare daw nila ay si Kristo. Ngayon, nasa si Kristo sa church niyo? At nasaan yung templo ni Kristo na yung alayan ng handog na 10 bahagi doon? Wala. Saan na pupunta yon? Sige nga, kung talagang konsepto ni Melchizedek ang ginamit mo, ikaw ang hindi naghanda. Ikaw ang kahol ng kahol, pero nyaw ka lang pala ng nyaw. Ha, pastor? Ngayon, kung sasabihin mo, wala kang mababasa na mga apostol nag-obliga, ang sinabi niya, tuwing linggo, magtabi na kayo ng bahagi ng inyong kinita. Hindi sinabing ika-10 bahagi. Ha? Tuwing linggo, magtabi na kayo ng bahagi ng inyong kinita. Hindi sinabing 10 bahagi. Si pastor, linggo-linggo. Hindi raw yun mandatory. Pero linggo-linggo. Ano tawag mo yun? Hindi obligado. Utos mo rin yun. Di ba? Natatawa nga ako eh. Grabe. Kaya pastor, kung ikaw po ang pagpipilitan mo sa mga miyembro mo, aba, maawa ka naman sa kanila. Sila ay nagtatrabaho para ibigay sa pare, gayong wala naman pala kayong pare na dapat pagbigyan doon. Wala rin si Kristo sa inyo dahil si Kristo nasa langit. Kangin mo iaabot, pastor, yung ikaw po. Saan mo ilalagay yon? Ano yun? Saan mo ilalagay? Sabi mo, ang pare niya si Kristo. Eh, wala na si Kristo, nasa langit na. Dumadami sila eh. Saan mo ilalagay ngayon yun? Ginamit mo, ulitin ko, yung kay Melchizedek, dahil mga pare si Melchizedek. Sabi mo, wala kayong pare. Eh, saan mo ngayon ibibigay yon? Wala pala kayong pare. Eh, di kay pastor, hindi kay Kristo. Di ba? Kung sinabi mo, pastor, na ang pare namin ay para rin pastor, hindi na kita tututulan. Ayaw mo umamin na may pare, kaso hanggang ngayon wala kang maamin na may pare kayo. Saan mo ngayon binibigay yung ikapo nyo? Kaya ang utos doon sa Old Testament, sa mga Levitang pare, si Melchizedek pare, hindi na sinabing pastor. Nasaan na yun yung ikapo nyo? Di ba? Na kay Kristo. Na kay Kristo? Bakit? Tumutuwing linggo-linggo ba bumababa si Kristo? Parang kunin yung ikapo sa simbahan nyo. Ha? Isang kalokohan yan. Kung sasabihin nung ibinibigay nyo kay Kristo yan. Wala kayong makikita na si Kristo bumabawa linggo-linggo sa mga kapilya ng mga pastor para kunin yung ikapo para kay Kristo. Kung hindi, pumupunta sa bulsa ni pastor. Kaya pastor, kung iyong aangkinin ang para kay Kristo, ibigay mo ang para kay Kristo. Hindi para kay pastor, ang kay pastor. Kung ay ika po pala yun na binibigay linggo-linggo ay para pala kay Kristo, bakit pinapasok mo sa bulsa mo at hindi mo binibigay si Kristo? Sige nga, sino ngayon ang kahol ng kahol sa maling bark on the wrong tree? Ha? Sino? Kaya pastor, kung pagpipilitan mo ang ikapo, ibig sabihin lang, ikaw ay talagang mandatory, compulsory ang iyong tinuturo na magbigay sa mga miyembro mo ng ikapo dahil ayon sa iyo, wala ka palang award kung hindi tumanggap ng ikapo. Pero ang mga pare may trabaho ang maghandog ng ikapo. Saan mo ngayon iyahandog yan? Kangino mo iyahandog ang ikapong nakokolekta mo, pastor? Kristo. Asan si Kristo? Hindi ko alam. Ha? Asan si Kristo? Pag nakakuha ka, ang sabi mo, ibinibigay niya sa mga Levitang pare at sa mga pare. Pag nakuha mo linggo-linggo, pastor, ang ikapo ng mga miyembro mo, kangina mo Kristo ibibigay. Sa Kristo doon sa sabungan o doon sa Kristo doon sa langit. Di ba? Kaya mga kapatid ko, sabi nga ni pastor, kung ayon dito magbabasa ako, ito po ang tinuturo ng Biblia. Roma 12:8, nagbigay ng buong puso
2 Corinto 8:11, magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. 2 Corinto 8:12, hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. 2 Corinto 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya at hindi napipilitan lamang. Unang Corinto 16:2, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita. Bahagi, hindi sinabing ikasampung bahagi. Kung gusto mong ibigay 5%, walang problema, bahagi yan eh. Di ba? Pero walang tinukoy na ikapo. Ano pa? Kusang loob na pagbibigay ayon sa 2 Corinto 8:3, 2 Corinto 9:7. At ang tunay na kinalulugdan ng Diyos ay hindi ang ikapo. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang Hebrew 30:16, paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyon ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Kaya mga kapatid kong Kristiyano na nauto ng mga born again pastor na hinihingian ng 10%, itulong niyo po sa kapwa at ibigay po doon sa kawang gawa at hindi sa bulsa ni pastor. Yun ang utos ng Biblia. Yun ang tunay na alay sa Diyos. Gamitin mo yung ikapo, huwag mong ibigay kay pastor, ibigay mo doon sa mga namumulot ng basura, sa mga walang makain. At take note, walang membro ang mga born again na mga ngalakal ng basura. Wala. Bakit? Dahil hindi nila yan mauobliga na magbigay ng ikapo. Hanap mo ako ng membro ng born again na namumulot lang ng basura. Wala. Oh. Katoliko meron, ang dami. Mga pulubi pa, pinapakain pa ng simbahan. Pero born again Christian, wala kang makikita na miyembro na namumulot ng basura. Bakit? O nangangalakal, hindi nila yan mauobligang magbigay ng ikapo. Time na. Mag-isip-isip ka. Thank you. God bless you. Salamat. Di ba? Tatanong, mga tao. Magtatanong po ako.